Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Plano niya di plano ng tao. Balangkas niya di mababalangkas ng tao. Subalit ang gawa niya, nakabutihan at makabubuti kung lolobin ng tao ay magagawa nila ito. Ang lahat ng batid niya di nababatid ng tao. Subalit ang batid ng tao ay batid niyang lahat ito. Kaya't sa kanya ilagak, ihabilin ang lahat, pangunahin sa kanyang buhay bilang katauhan, nawa lahat, Ama ang manguna. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa pamilya, napakahalaga ng naalala ka, inaalala ka, pinahahalagahan ka. Tulad ng isang ina sa mga anak niya, tulad ng isang ama sa mga anak niya, na kahit sa simple, naalalang pinahahalagahan sila, di nga ba't kay saya ng mga magulang nila. Kung ikaw tao, naghahangad ka ng paalala, maalala, at inaalala, gayon din ang Ama, naghangad siyang maalala, makilala, at mahalin siya. Sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng lahat sa buhay ng tao. Lahat ng mabuti handog niya, lahat ng kabubuti layo niya, lahat ng maganda at mabuti sa kanya. Kaya't kung ang lahat ay nagmimithi ng maganda at mabuting pag-iisip at kalooban, sa kanya ilagak mula isip hanggang kalooban. Mapaghaharian buong katauhan, di mababahala, malilito, matitigatig, magagalit, magdaramdam. Ang bawat araw nila'y may hamon sa paglaban, matapang lumalaban. Buhay bang Ama? Mula sa awit, si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang magpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, naku ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sag-agila ang taglay kong kalakasan. Si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang katapatan. Ang balangkas niya ay utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim.
Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Alam niya na alabok yung ating pinagmulan. Alam niyang babalik dito sa alabok kung mamatay. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagas. Kapag ito'y nawawala man din, hindi na namamalas. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa anuman at sinuman na sa Kanya'y may takot at pagmamalaki. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan, yaong magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Si Yahweh ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan, kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. O purihin ninyo siya, kayong lahat na nilalang, sa lahat ng mga dakong naghahari ang may kapal. O aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. Maliwanag nga ang katotohanan, maging kaluluwa'y hinahabilinan, magpuri at magparangal doon sa Amang Mahal, na hindi man nasisilayan na trono ay kalangitan, kaharian niyang tunay doon ay binalangkas na mainam. Kaya't ang bawat anak niyang nilalayot ninanasa, siya'y kamtin at makamtan, doon ay naghanda siya, na kung papaano ay tatahan, doon ay wala ng lumbay kailanman, at ang kagalakan tatamasahin nila. Halina kayo, mga mahal at iniibig kong tapat. Gawin ninyong marapat na sa puso ay manahan. Pag-ibig na wagas, malinis at walang kupas, doon sa puso nyo'y maramdaman, itahan nyo ng tuwiran, upang sa gayon kung paano kayo'y nabubuhay, may tapang at lakas, damdamin nyo'y siya man din na nagbibigay sigla at di napaparam habang kayo ay nabubuhay. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Na kapag sumigaw sa pag-awit ang mga napili noong unang panahon na yaon, kaya't may naitalang mga awit na binabaybay, binabasa ngayon, na yaon ang patutuot, nagpatutuo ang mga tao noong panahong yaon. Mga ninunong na turingang ginamit na tuwiran, pinagtibay, pinalakas, pinatapang mandinyaan, upang silang magsiwalat, magulat ng marapat sa dakilang Amang Mahal na di nakalimot kailanman. Binigay niyang karunungan, naglahad siya ng karunungan. Binigyan niya ng takda ang lahat ng bagay sa lupa. Binigyan niya ng kaparaanan ng lahat ng may buhay upang sila'y magtamas at kamtinang ginhawa ng kalooban. Subalit tao na lamang ang nagbibigay dulot sa kanilang katawan ng hinagpis at sakit upang sila'y manimdim ang katauhan. Halik kayo, mga mahal ko, magnilay at magbulay, magtantong tuwiran ang may kilalanin yung lubusan. Damhin sa kalooban siyang magbibigay ng lugod at galak upang matamasa ninyo pag-ibig na matapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos?
Kapag sinunod mo ang Panginoon sa mabuti niyang layunin, ikaw mismo makapagsusuri ka. Paano mo nakakaya at kinakaya? Subukan ninyo mga minamahal ko. Kalimutan niyo muna ang kalooban at kagustuhan ng inyong sarili. At kapag hindi niyo nadama ang nadama ng mga kapwa ninyo, magsabi kayong hindi pala totoo sila. Subalit kung lilimutin niyo panandalian ang sarili niyo, loobin niyo man lang sa maghapon, subukan ninyo na siya'y pagtuunan at pahalagahan, na hindi mo na kayo mag-iisip ng kung ano-ano, at wala mo na kayong daratal sa isipan ng kung ano't marapat at dapat, kundi ang aral niya at salita. Masubukan ninyo kung anong dulot sa buhay niyo. Kapag ito'y napagtanto ninyo at napagnilayan ang dulot niya, magsasabi kayong, kay sarap nga pala ng pagnilayay aral niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Patitibayin kayo, palalakasin kayo, patatapangin kayo, aaliwin ang diwa nyo, palilimot niyang lahat ng bagabag sa damdamin, kaaliway sisibol, bubuhayin man din. Kaya't sa inyong lahat, hali kayo at magnilay, magbulay magtanto, kung ano ang marapat. Kapag napagwari-wari nyo, siya pala'y mahalaga sa buhay nyo, huwag nyo nang tatalikdat iiwanan. Pagindapatin yung siya'y pahalagahan. Doon mapapatotohanan niya, kay sarap sa piling ng Espiritu niya. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? May pera ka man din nga, kung halimbawa naman ay habang ikay tinuturukan ng mga pangsuri, panggamot, sumusuko na yung katawan mo. Nasasabi mong, sawa na ako rito, nagsasawa na, parang sumasawa na yung katawan ko rito. Minsan napapagnilayan ng mga naglilingkod, yung mga nagkaroon ng pagnililay ng Espiritu ang magbibigay. Oo nga naman, noong unang panahon, wala yung turok-turok. Wala mang mga tinurok, ngunit tumahaba ang buhay. Walang pangkontra, walang anti-vaccine na ganito at ganyan. Ngunit wala namang mga namamatay sa ganun at ganyan. Ngayon, may antay doon, may antay dini, may antay diyan, may antay manapa. Kapag pinurga yung walang bulate, baka sumakit pa ang tiyan niya. Bakit? Eh wala namang ipalalabasin sa kanya, uminom siya. Kaya sasakit ang tiyan kung malinis sa bulate. Kaya yung iba, apektado dahil walang bulate. Kaya yung iba naman, umapekto dahil maraming bulate. Mga mahal, bulate man, may binubuhay ang Panginoon sa loob ng tiyan. Para yun ang kumain sa dapat kainin. At meron namang pinalalabis para yun naman ay ilabas. Ngunit, mahirap sabihin sa inyo na yun lang ay pwede nang maging purga. Dahil hindi kayo lahat ay makakaunawa. Kung hindi kayo makaunawa, magpaparatang pa kayo. Naku, sinabi kay gayon lang. Ayaw niya eka ng gamot, ayaw niya eka ng ganyan. Mga mahal, kay hirap itamat itumpak ang tao, lalo't hindi nakakaunawa. Subalit, kung nakakaunawa lang at unawang-unawang mga sinasabi, naku, kay sarap namnamin, kay ginhawa sa kalooban. Pagpalain kayo, buhay ba ang Diyos? Kaya't kung papaano ng mga unang panahon ay pinagtawanan ang mga propeta, sapagkat naglalahad ang bibig nila, nangungusap ang bibig nila, nang hindi sinasabi ng kapwa nila. Ngunit may tagapakinig din sila at may tagasunod. Ang mga kumikilala sa kanila at nakasusunod sa kanila, nakikinig sa kanila, nasisiyahan, natutuwa. Parang sa gawain ito, ang mga nakakaunawa at sunod na sunod,
Sila mismo ay naapuhap nila tinahanap ang dakong ito dahil naliligayahan, nasisiyahan. Ngunit yung hindi at walang pandama, naku ano ba ang gawain na yan? Nakaka-boring. Buhay ba ang Ama? Kaya kakatuwa ang Ama. Nakakatuwa talaga siya dahil alam niya ang mga anak niya na sumusunod at susunod sa Kanya. Kaya naman, ang mga sumusunod at nakakakilala sa Kanya, tuwirang nararamdaman nila, kay sarap nga pala niyang kumalinga. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya manapang dapat din at gawin ng tao, ano man ang sa palagay mo'y doon ka gagaling at doon ka magiginhawahan, huwag mo kalilimutan ang Ama. Kilalanin mo muna siya una. At pagkatapos mo siyang makilala at madama, mararamdaman mo ang dulot niya sa iyo. Sapagkat ang dulot niya pala ay hindi kapahamakan, hindi pagdurusa, kundi saya pala ng kalooban at ginhawa ng kaisipan. Subukan ninyo, mga mahal ko, upang ang mga dinaranas ninyo ay hindi ninyo bihasang, sabi nga, mistulang nagpapabigat sa inyo, kundi mistulang nagpapagaan, sapagkat siyang nagbibigay kaluwagan at kagaanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, parti-partisyon. Di ba kayo natutuwa kung nahuli man sa gawain ay may naparte naman na kapwa kayo? Opo, parti-partisyon. Sabi nga, hindi nagtatangi, hindi namimili kung papaanong maaabot at kinakailangan namang tunguhan. Huwag naman kayong mga kapatiran, huwag kayong magdaramdam kung mayroon kayong hindi nadadalaw sa inyo, mayroong hindi nadadalaw. Ano po? Bakit? Kasi kung magkamisan, dalawin ka man useless ka nga. Ano po? Mayroong pagdalaw na may bibigay ka sa kapwa mo. Hindi man yung kagalingan ura-urada pagdaka ng pisikal na katawan. Guminhawa man lang ang loob mo, napayapa man lang ang isip mo, may nagawa sa iyo ang Espiritu Santo na tinataglay ng dumadalaw sa iyo. Paano kung walang nabagot na iba? Mabuti pang di ka na dinalaw. Tama baga? Kaya huwag po kayong magdaramdam kung magkamisan dahil mayroong hindi nadadalaw at may nadadalaw, sapagkat alam ng Panginoon kung nangangailangan ka at kinakailangan mo. Alam din niya kung tatakdakan at hindi pa. Alam din niya kung bukal sa puso mo at naroon sa puso mo ang pagtanggap sa ginagamit niya. Alam niya lahat, wala ngang malilihim sa kanya, kaya huwag magtampo, huwag magdamdam nang huwag kayong magkasala. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung bilang pagkatao at pagkatao mong pagtupad, pag naglingkod ka ng ganito, ayaw mo na. Tama na muna yun, may limitasyon, di ba? Papahinga ka naman. Kaya nga madalas sabihin ng tao, papahinga po kayo kasi may katawan. Oo, tama, tumpak. Subalit alam nyo ba, mga mahal ko, mga minamahal na kapatid ng Divine Mercy, kapag ang Espiritu'y nag-aalab sa iyong katauhan, hindi mo kayang pigilin ang sarili mo. Nag-uumalab ang damdamin mo na gawin mo ito, gawin mo yan. Nagsusumigaw ang isip mo, gawin mo yan, gawin mo yon. Kaya, mas maganda pa yung gumaganap ka kaysa nakapahinga kang pagkatao mo, lahat ng panlalambot nararamdaman mo. Lahat ng problema mo, naiisip mo. Lahat ng kagalit mo, nararamdaman mo, naiisip mo. Kaya, masarap ang tumatalima, sumusunod sa kalooban ng Ama. Di man perpektong matupad masunod mo, ngunit kung pinagsusumakitan mo, ikaw din mismo
ang makakaramdam kung anong dulot sa iyo. Mainam ang payapain ka kaysa malilito ka. Ang panatagin ka kaysa ikay nababagabag, nag-aalala. Kaya panatag na isip, payapang kaisipan, panatag na loob. Saan nyo gustong kuhanin? Walang makukuha yan at di makukuha sa salapi. Hindi makukuha at mapagmumula na ibagay. Sa Ama nyo hanapin, sa Kanya nyo masusumpungan, sa Kanya nyo hingin, kayo'y pagbibigyan, pagpalain kayo. May tanong ba ang Diyos? Wala. May tanong ba ang tao? Marami. Opo. Mga minamahal na kaps, mga ama ng tahanan, mga haligi ng tahanan, Happy Father's Day po. Sa espiritu naman kasi wala iyan eh. Sa totoo lang, pang tao lang iyan. Ngunit, sa Diyos Espiritu at sa banal na gawain at gasto ng Ama, araw-araw, kailangan araw ng mga ama, araw ng mga ina, sapagkat araw-araw, dapat mahal mo ina mo, mahal mo ama mo. Dapat kilala mo ang ina't ama mo, igalang, pahalagahan, ina't ama mo. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, sa taong panuntunan, sa taong sinusunod, may petsa ang Father's Day, may petsa ang Mother's Day. Dahil tao ka, sumusunod ka. Dahil pagkatao ka, susunod ka. Ngunit sumunod ka man, huwag kang susunod sa mali ng kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Ang mahalaga, mapadaman nyo ang kahalagahan ng inyong mga pamilya. Habang nabubuhay kayo, habang malakas kayo, hindi kung kailan may sakit tsaka nagkukumahog na ibigay ang gusto. Dapat, habang malakas, habang may kalakasan, habang may magagawa, doon gumawa. Hindi kung kailan wala nang magawa tsaka gawa ng gawa. Para bagang kabayo, kung kailan utas na ang kabayo tsaka dinadalay damo, makakain pa ba nito? Buhay ba ang Diyos? Kaya ibig sabihin, kung may gagawin kayo sa kapwa nyo, gawin nyo ng maaga pat maaga. Hindi yaong kung kailan nawala na, tsaka kayo nagsasabing, sayang eka, may bibigay pa naman eka ako sa kanya, hindi ko naibigay, namatay siya. Baka bultuhin ka niyan. Alam kong may magagawa ang Ama. Kung nakababalik nga lang ang patay, sa mga nagsasabi ngayon na ganon, baka balikan sila, sinungaling eka. Nagulat pa, di pa patay ka na. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Napakapangit ng natutunan ng tao. Kung minsan, ang ginagawa nilang banding at reunion, araw pa ng patay. Pupunta lahat sila sa sementeryo. Dadalaw daw sa patay nila. Yung pala'y iinom sila doon at magkakainan. Nakita ba yun ang patay? Banding nga naman. Dapat habang buhay, huwag sa sementeryo, banding. Sa bahay na lang. Buhay ba ang Diyos? Alam kong matagal pa eka po yung undas ba't sinabi mo na yun? Para naman sa susunod na panahon, huwag naman puro undas ang banding. Mag-banding kayo araw-araw para araw-araw masaya kayo, di ba? Pag mapatay ka na, makapagbabanding ka pa. Hindi na, no? Kaya, paano po kaming magbabanding? Wala kaming pera. Bakit ang pera ba ang simula at paraan para makapagsama kayong pamilya? Hindi ba yung magkasalo-salo kayo sa simple at magandang pamamaraan, masaya kayong magkakainan? Gusto pa ba ng banding maraming putahe? Kahit bagong at talong, nagkaharap-harap kayo, masaya kayo. Di ba maligaya? Ang tao nga naman puro kabalaktutan ang katwiran. Ngunit sa Ama, araw-gabi,
magmahal ka. Araw-gabi, kumilala ka. Araw-gabi, maging mabuti ka. Araw-gabi, masaya ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Kaya mga fathers, simulan nyo na. Wag lang ngayong araw ng bukas, maging araw-araw. Father di pamilya, padre di pamilya, magmahalan tuwina. Huwag yaong may araw pa. Ay, Father's Day ngayon, lalabas ko si Daddy. Ay, Father's Day ngayon, kakain kami ni Tatay. Ay, Father's Day, bublaot ko si Tatay. Pagkatapos ng Father's Day, bahala ka na, Tatay. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya. Baba kayo, baka pag ganyan kung matamaan ang mukha mo. Malik ka na bawat araw. Paano bang makakakuha sila? Mayroon. Nag-aaral ba kayo mga anak? May natututunan kayo? Pakita nyo namang mababait kayo. Ano? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa. Baka kasi mabugo pa kayo doon sa bintana, kawawain mo bungunin nyo. Dito na kayo. Sige, yan. Sige, diyan. Diyan, sige, magpakabusog kayo. Sige, ayan, ayan. Pabayaan na sila. Alam kong may magagawa. Wala talagang sawa ang Ama. Ganyan lang daw habang pinipigilan mo daw yung laseng, lalong nalasing Kababait niyo. Nagpapaligsahan ba kayo? Magaling ang turo sa inyo, no? Nagpapaligsahan kayo mga anak. Baka madapa kayo. Halika kayo dito. Para hindi na kayo tumatakbo. Halika kayo dito. Halika kayo lahat. Halika kayo lahat. Patakbuhin nyo sila dito. Titingnan natin kung anong gagawin sa inyo. Sige. Halika kayo. Ilan ang sayo? Sige, uwi na. Ikaw, ilan ang sayo? Sige, uwi na. Ikaw, tingnan ko likod. Sige. Meron pang wala. Merong wala. Meron pa. Halika dito. Halika dito. Halika kayo. Ikaw, tingnan ko. Ilan ang sayo? Ikaw, tingnan ko. Ikaw. Ikaw. Meron kayo lahat, ano? Dyan muna kayo. Dito ako. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya,
manalik ka na bawat araw. O bakit naman? Hindi. Wala na. Wala na. Wala na. Oh. Oh. Sige, lakulok mo na. Dali ka, Kenny, dali. Kenny. Dali ka. Kenny. Hawakan mo ka. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na bawat araw. Ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ipanalangin ng mga kapwa-tao? Magdalanginan ng bawat isa. Yun ang pinakamahalaga kung tunay kayong mananampalataya. Ang ipagkatiwala nyo ang sarili nyo sa Ama at ang kapwa nyo, ilagak nyo rin sila. Sapagkat siya ang tunay na mabuti sa bawat isa, siyang nakababatid ng marapat sa buhay ng mga anak niya. Pagpalain kayo, mga Kaps, happy Father's Day. Pasensya na kayo, wala tayong ahahain ngayon hain. Kasi sabi nga, wala mang hain na kayo tiyap-tiyap na pamilya, mag-anak, ngunit may hain naman ang Ama sa inyo. Sikapin ninyong maging masaya ang pamilya nyo. Magpakasaya kayo sa mga pamilya nyo. Tandaan ninyo, ang buhay ay buhay. Ang buhay ay pahiram. Huwag nang sayangin. Bilang ama, bilang ina, bilang anak, huwag na sayangin. Sa laban-laban, away-away, sigalutan, pagtaramdam, pagtatampo, sayang na sayang ang buhay. Sayang na sayang ang araw at gabi. Huwag nang sayangin sa mga ganito, kundi gugulin na ninyo sa magandang samahan, pagmamahalat, pagkilala sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang liwanag sa buhay nyo. Ang pananalig nyong tapat, mithiin nyong mabuhay sa puso nyo. At sa isip na may manahanay mga aral na totoo upang magsilbing tatag sa paninindigan at pananalig ng buhay ng pag-asa nyo'y hindi mamamatay. Pagpalain kayo, mabait ko po mababait kayo no. Pwede po ba tayo'y umuwi ng maaga at may pupuntahan pa? Buhay po ba ang Diyos? Parte-parte po. Para nang sa gayon, tayong lahat ay makapagbahagi ng marapat at dapat sa kapwa.